ang pasa sa kanyang katawan. Kawawa, di ba? So, swertihan lang talaga tayo sa abroad. Lalong-lalo na itong si Kabayan, di ba? Nakakaawa siya, binubugbog pala siya ng kanyang amo. And then, nung hinubad na nga at dinala siya sa hospital kasi nasubrahan siya ng bugbog ng kanyang amo, dahil sa pananakit, ay kitang-kita ang pasa sa kanyang katawan. Kawawa, di ba? So, ang pag-abroad ay isang pakikipagsapalaran. Swertihan lang ito. Kaya, advice ko sa mga mababait na yung amo nila, kung balak pa nilang bumalik ng abroad, mag-stay na lang kayo sa amo nyo. Kasi, marami akong na-encounter na mga ex-abroad sila. Umalis daw sila kasi nga, mababa raw ang sahod nila at magpapalit sila ng bagong employer. So, one thing is, ganito yan. Magpalit ka ng employer. Oo, nandun tayo. Unang-una, panimula. Makikisama ka na naman sa iyong amo and then panibago na namang sahod, panibagong trabaho. Ang kaibahan naman, pag dati mo ng amo, kilala mo na sila and then may chance pa na tumaas ang iyong sahod. Diba? Kasi kung ganun ang gagawin natin na papalit-palit tayo ng amo kasi sinasabi natin na ay hindi mabait yan sila. Kailangan ko magpalit ng amo kasi hindi nga sila mababait. Kailangan kong makahanap ng swerte. Kung swerte ka na sa una, tapos naghanap ka na naman ng iba dahil hindi ka makontento doon. So, ganito pa rin yun. Magsisimula ka pa rin sa number 1. Kasi bakit? Una, pareho lang yung sahod mo. Pero doon sa luma mo, pwede kang magkaroon ng chance na tumaas yung sahod mo doon. And then, kilala mo na sila. Dito sa una, maninimula ka. Hindi mo alam ang gagawin mo. Kasi baguhan ka pa. Kikilalanin mo sila. Samantalang itong luma, kilala mo ng ugali and then alam mo na ang pasikot-sikot ng trabaho kung paano mo ito gagalawin. Ito ang hindi naiintindihan ng iba na komo nahirapan sila sa mga ex-abroad, doon sa mga ex na pabalik-balik dito sa ibang bansa, na nahirapan sila, ayaw na nilang bumalik kasi nga mahirap daw. So, hindi naman tayo nagpunta dito sa abroad para magpasarap. Diba? Meron kasing mga katulong din sa bahay, although hindi lang mareklamo sila. Konting utos lang ng amo, konting lang, galit na. So, hindi yun ang pinunta natin na magpasarap dito. Ang pinunta talaga natin dito sa abroad ang trabaho. So, gaya nga ni Kabayan, na example ko sa inyo, di ba? Papalit-palit tayo ng amo, so makakatagpo talaga tayo ng ganyang mapagmaltratong amo. Kaya, ang payo ko talaga doon sa mga ex na nagtatrabaho na din dati, magtiis na lang kayo sa amo nyo. Kasi kung alam nyo naman ng trabaho, may chance pa kayo na mag-increase ang inyong sahod. Kaysa back to zero na naman kayo. Diba? Ganun din yun. Walang level up yung buhay mo kasi pabalik-balik ka, back to zero ka palagi. Kasi nakikisama ka na naman sa bagong employer mo. Diba? Samantalang nung una, kilala mo na and then may chance ka pa na magtaas ang iyong sahod. So, payo ko doon, para hindi mangyari sa inyo ang mamaltratuhin kayo ng amo nyo, na hindi niya kayo nagustuhan. Kung kaya nyo naman magtiis sa mga amo nyo, magtiis na lang kayo. Kaysa palit-palit kayo ng amo and then makatagpo kayo ng ganyan, matapang. O ano. Diba? So, maging matalino tayo. Huwag tayong reklamo na trabaho kaysa mapagod. Kasi nga, yun din naman talaga ang hinahanap natin, trabaho.